Ang Barangay di Kabubo po ay isa po sa developed barangay dito po sa Coron, Palawan. Meron po kaming Mount Talapay which is overlooking po na makikita po yung bundok tsaka po yung overview po ng dagat. Then ang aming pong marine protected area na dinidevelop po namin ngayon. Ang special po sa amin sa Barangay di Kabubo is yung aming pong community na nagtutulungan po kami lalo na po sa sakuna po na dumadating. Tulong-tulong po kami para po mas mabilis po kaming makaahon. Yung dati pong livelihood po ng mga kababayan dito ay yung sa baboyan po, tsaka po yung sa seaweeds, farming, at yung sa women's fisher po sa pangangawil. Ang kababayan po dito sa amin ay nagtatanim po kami ng gulay, banana planting, kamuting kahoy, kamuting bagin. Yung hindi naging successful po na livelihood ng kababayan po yung babuyan. Yung area po kasi medyo po malayo po dito sa proper. Then yung sa financial po, nalugi po ata sila kasi nga po mahal po yung kids compared po sa pagbili ng mga livestock na baboy. Itong taon na to, wala kaming seaweeds dito. Hindi po namin alam kung anong dahilan. Kaya lang pag naitanim na namin sa dagat, kusa siyang natutunaw. Ang hanap buhay po dito, ma'am. Yan ang kailangan po namin na mapagtuunan dahil tulad yan, wala man po sila manuha ng pagkain at tama lang po sa dagat. Kung minsan makakahuli, kung minsan hindi. Yung ginagawa po namin ngayon sa Women's Fisher Folks po, kami po ay gumagawa po ng mga souvenir, nagtatahi. Amin pong natanggap po na mga is, unang-una po yung livelihood, pangalawa po yung mga ginagamit po namin sa pangingisda, yung mga headlight, mga flashlight, mga trainings po, tsaka po yung mga knowledge po about po sa mga NPA. Yung lalakbayin PH po, isa po yun sa tumutulong po sa amin. Yung LGU po, yung mga ayuda, yung mga purpose, isa rin po sa mga tumutulong po sa community namin, lalo na po sa mga kababayan. Well, we started the Women Fisher Folk Leadership Corps personally because I'm a big fan of women leadership. In places where women leadership are underrepresented, I think there should be an intervention where we can recognize their voices. We've chosen Barangay di Kabubo primarily because this is one of the emerging marine protected areas, not only in Coron, but it's also recognized in the provincial level, notably because of the dugong sightings mentioned by our women community. That says alone about the reach and the potential of Barangay di Kabubo when it comes to ecotourism, just like the award-winning MPA, Certificados. So we wanted to also do it, hopefully, here in Barangay di Kabubo. But we do it by first empowering the grassroots community, allowing them to digest and then to process how beautiful their barangay is and their unique seascapes and landscape. So the past 5 weeks, we've done a lot of workshops and immersive learning experience. We started first by building relationships with them. Secondly, we introduced them about disaster risk reduction and climate change mitigation and adaptation concept. They are very familiar with this. This is just, to give a foundational layer about the highlight of our project, which is really about the tropical marine ecosystem and the marine protected area, where we've invited several keynote speakers from our island, educating our women fisher folks about the social and ecological components of the tropical marine ecosystem and giving them hope as well, how conservation work can actually provide livelihood and help push for local economic growth here in Barangay di Kabubo. Yung pangkabuhayan po na nabivision ko po na pwede namin gawin. Yung sa bigay po ng tagpi-tagpi livelihood program po, pakalaking opportunity po na binigay po sa barangay namin na sana nakikita ko po yung barangay namin na magpo-provide po sa mga souvenir shop po sa town, galing po sa itinuro po ng tagpi-tagpi. The trainings that we did for the women's of FLC are providing them with personal initiative trainings
which includes hands-on experience on how to upcycle old clothes using materials that can be easily sourced out within the island of Palawan. Through the Tagpi-Tagpi training, the women will go through different processes. So for the economic benefit, they will be able to understand what is social enterprise, how their products benefits not just for their earnings but also to the environment by showcasing their creativity to people who wants to see Dikabobo. I believe in a multi-stakeholder approach. One organization can't really eradicate all of the problems existing in the community. What's really needed is if the private sector, if the local government unit, and even the non-governmental unit could work hand in hand with the community, providing them the support that can help them sustain whatever they've started, just like this program. So She for the Seas falls under the Protecting the Environment track of CBAF. Specifically, there is an objective to reconnect communities to their environment and reimagine livelihoods that preserve and protect nature. So your conservation efforts show us what is possible when ecology and economy work in harmony, when sustainability is a reality and not just a slogan. Kayo ay pag-asa ng inyong barangay kasi sinasabi nga na kayo mga kababayan ay parte ng pag-unlad ng ating barangay. Sa ating sama-samang pagkilos, hindi lamang natin pinangangalagaan ang marine protected area ng barangay, kundi tayo rin ay nakikiisa sa mas malawak na layunin ng konserbasyon at pamamahala ng ating likas na yaman. Ang mensahe ko sa aking mga kapwang kababayan, kung anong po ating pinagsimulan, sana po ipapatuloy na natin ito. At magkakaisa po tayo upang ating makamtan ang ating minimithi. Mas gusto ko pang mas marami pa akong napapag-aralan dahil para po maituro ko sa iba kong mga kasama na darating ang panahon na yung pangingisda po kasi ay minsan nga mayroong huli, minsan wala. Kaya dapat po minsan lagi kong sinishare na dapat ay pag-aralin ng mga anak. Sa mga willing pa pong tumulong po sa community po namin, huwag po kayong manghinayang po na tumulong po sa amin kasi malaking bagay po ito sa community po namin. Kasi po yung iba po talaga is hirap po talaga sa financial, lalo na po yung mga taga-isla po na nasa kabilang island pa po. Sila po yung #1 priority po talaga namin dito sa program.